Titignan natin kung yung away politika ba ay would lead to a catfight between Vilma Santos Recto and Loren Legarda. At sa palagay mo, bakit ito na-trigger, itong away na ito, itong world war na ito? Kasi ba naman may nagbigay ng privilege speech? Na si Leandro. Kasi di ba gustong lumapit ni Lian kay Goma. Oo. Ngayon, inawat siya ni Janet Garin at sabi, wag na kasi baka masapa ka. Nasasaktan lang ako kasi parang lately, nasisira na yung pangalan ni Vilma dahil sa politics. Pero sa palagay mo, si Vilma, papatulak kaya niya yung mga akusasyon ni Leandro tungkol doon sa Vilma Lakit? O, ito na lang. Sige. Set aside the putik. Sino mas maganda? Si Loren o si Vilma? Mga ining, mga tutoy, mga marites of the universe, pero may class ha. Take note of that. Alam nyo, napakainit ng panahon at ang usapin na ito ay sobrang din kainit. Kaya kailangan ko dito ang aking kaibigan na isa talaga siyang legitimate na showbiz journalist ha. Hindi content provider lang ha. At saka isa siyang manunuri. Talagang ganun siya katindi. At isa pa rin siyang TV host. Walang iba kundi ang gwapong-gwapong na si Butch Francisco. Hello, Mama. I'm so happy to be here dahil sa sobrang init. Ang sarap tumambay sa shop mo kasi at least libre aircon ko. Ganon? Oo. At saka, I-charge kita later. ano to? Kasi di ba usapang Batangas? Oo nga. Alam mo ba na mayroong nagaganap na puksaan or yung babagaan, kumbaga sa amin sa Batangas, yung talagang ang babago sa amin away Dito sa lalawigan ng Alae, syempre, ang Batangas, ang mahal kong lalawigan. Alam ba ninyo, naku po isang mayuming dalagang Batanggenya. Pero virgin. Napaka! At alam pa ninyo na ang magkatunggali ha, super magkatunggali, ay kung sa beauty contest puksaan, ito magkatunggali. Ang pamilya ng mga Recto at ang mga pamilya ng Lebiste, sila po ang pinaka-powerful na political clan dito sa amin sa Batangas. Ito, ironically, banggaan ng dalawang political clans. Pero, ang interesting, kasi di ba, ang Pilipinas naman is a patriarchal society. Napaka. So, titignan natin kung yung away politika ba ay would lead to a catfight between Vilma Santos Recto and Loren Legarda. Oo nga. Paano pag nangyari I will not yun? even use Loren Legarda Leviste because dinrap na niya yun ng araw pa. Ay, gano'n? Pero Leviste pa rin. Oo naman. Hindi niya ang dalawang anak mapagkakaila. niya, Leviste. Oo. Okay. So, anyway. Pero pag nagkataon yun, wow ha, sandali lang. Pero higit sa lahat, bago namin pag-usapan ito at ilahad sa inyo ang mga katotohanan, please lang po mag-like kayo, mag-share, mag-subscribe dito lamang sa Rene Salud Philippines. Only here sa PH Time. Yun, kami ho yun, channel namin yun. Babagan sa Batangas. Vilma and Loren, magtutuos ba? Adi, syempre, imaginein mo, dalawang empowered women, maraming pera at followers at supporters, ha? Actually, away babae to. Gagawin natin away babae. Teka muna nga, at sa palagay mo, bakit ito na-trigger, itong away na ito, itong world war na ito? Kasi ba naman may nagbigay ng privilege speech? Na si Leandro. Pero pa Si Leandro iba. Lebiste na inakusahan ni Leandro si E.S. Ralph Recto na tumanggap ng 1 bilyon na 1 bilyon. Talaga? Super billion. Sana binigyan niyo ako. Edwin Gardiola, na taga-mataas na kayo ito. Para gamitin sa campaign ng Vilma Lakit Tandem noong 2025. In other words, pambili ng
boto. Eh, imagine ba naman, Oh. magkamero ka ba naman na isang 1 billion na Okay. galing kay Congressman Garjola na isa sa mga inaakusahan na contractor at pumapangalawa lamang sa pinakamayaman at nakatanggap ng allocables para sa flood control. Walang iba kundi si Congressman Saldico na Na may bahay na sa Paris. At ang mga kapitbahay ho, alam niyo sina Christian Dior. Alam mo yung Champs-Élysées, tapos dito, ang papunta naman dito yung Avenue Montan. Yung Avenue Montan, no, lahat ng top designers of the world, nandun yung mga nakatirak. Alam ko yun dahil alam naman ko social climber. Doon ako na laging nagmamatsyag. Pero alam mo kung bakit nagkaganito? Kasi may sinama pa naman pala doon si Congressman Leandro. Something like, alam naman nating lahat na kapag eleksyon, lahat ng tumatakbo ay bumibili ng boto sa buong parte ng Pilipinas at natural, magre-react. At sino mang narinig mong nag-react dyan? Well, personally, merong si Suarez. Oo. Okay. Oo. Ay, kaibigan ko yun. Naalalo ang nanay niyan. Si Aleta. Pwede bang mag-enumerate lang tayo ng hindi mo kaibigan? Ay, hindi. Wala. They are my friends. Okay. Oh. Tapos, syempre, si Laila de Lima din, di ba? Ay, oo. Tinatahiyan ko kung Laila, matagal ka hindi nakapunta sa akin. Oo. Wala siyang allocable? Wala. Ever since, hindi naman talaga yung nagtatapon ng pera para sa pagpapatahi ng damit. Never. Okay. Never. Kaya gusto niya ako dahil mura lang ako eh. Mumurahing babae. Oo. Tapos, teka muna, sabi nga ni Congressman Suarez, mind your own constituency. Out of nowhere, biglang-bigla na lang sinabi na Congressman Leandro Leviste na, di ba, may vote buying din dyan sa inyo? Imagine, tanongin ka ba naman ganyan in public? So, mag-iinit talaga ang ulo mo. At ano ba nabalita mo tungkol kay Goma? Kasi di ba gustong lumapit ni Lian kay Goma. Oo. Ngayon, inawat siya ni Janet Garin at sabi, wag na kasi baka masapa ka. Ang hindi niya alam, hindi naman marunong manapak si Richard Gomez dahil siya ay nambabatok. Tapos, ang sinabi ni Kong Laila, it has to be stricken out from the records dahil walang ebidensya si Leandro sa kanyang mga akusasyon and vehemently denies na bumibili sila ng mga boto. Okay. At ito naman, siyempre, kung anak ka ba naman, di siyempre sasagot ka din. Si Congressman Ryan Recto. Pero napansin ko, may pagka mababaw at parang walang sabaw at walang dating. Puro sabaw nga. Yun nga, parang puro sabaw. Parang hindi siya Walang dating. bulalong Batangas. Ganon. At saka lome. Oo. We have to understand din naman na kung na-protecta, kumbaga parang kung binibingi si Ryan Christian. Because naman, imagine si Vilma had to sacrifice her entire career for 2 years. I'm Diba? aware about that. Kasi, nung pinagbubuntis niya yan, nag-renta siya ng apartment sa Makati, yung sa likod ng Ayala Avenue. Tapos, naka-bed rest lang siya the whole time, ha? Yung bang pinakalibangan na lang niya, dumungaw, tapos magbilang ng mga kotse nagdadaan. Tapos sinasabi pa nga niya dun sa parang out of sheer boredom, talagang sinasabi niya, ikaw kasi parang, kinakausap niya yung kotse, from bulan sa kwarto niya, sa unit niya. Ikaw sabi, pagbigyan mo na kasi, madaanin mo na para lumuwag na yung traffic. Ganon. So, ganon. So, can you imagine? So, nung lumabas si Ryan Christian, siyempre, kailangan talagang aalalayan mo. Pero ngayon naman, siguro naman, dito sa ating politics, baka naman talagang tinutubuan na siya ng buto na matibay. Oo naman. Dadating din naman siya doon. Okay? Oo. Pero alam mo, hindi lang ang Kongreso ang nagre-react. Maraming politiko at maraming political analysts, vloggers,
at netizens ang nagre-react laban kay Leandro. Dahil sinasabi naman kasi ng yung mga tao na nagre-react sa sinabi ni Kong Leandro, wala daw siya sa proper venue, walang ebidensya, at dapat ay hindi dinadala ang usaping local politics sa national level. Dapat doon lang sa Batangas, kung sa Batangas, wag nang ipagkalantaran dito sa buong Pilipinas. So, ngayon, this is kind of personal. I hope you don't mind. Well, Lian, pumasok ka sa mundo ng politics. Same with Lauren. Of course, kaibigan ko rin. We have to consider the fact na si Lian grew up in a dysfunctional family. Sabagay, naghiwalay na nga pala. Hindi lang yun. Pero- Yung tatay mo, binaril yung assistant mo, harapan. Totoo I mean, yan. lalaki ka na Ganon ang kanyang image. Na At saka- tatay mo, kriminal. well, I mean, he got convicted. Of Oo. course, Oo, he got kaya pardoned. makes him a Sige. criminal. But ikaw ang nagsabi nun. Oo, Okay. yeah. Pero ang problema kasi dyan, bago sana siya nagsalita at yung gano'n, yung parang hindi man nang aaway, may alam ko naman siguro ang kanyang intention is parang siwalat sa taong bayan kung sino ang mga corrupt at kung sino yung mga makasalanan sa politika. Ang problema sa kanya, nagbibigay din siya ng ayuda at ang kaso, may sampa sa kanya laban Yung solar business niya. yung Department of Energy, ng Department of Energy na si Secretary Guarindel. Kumbaga ito yung the classic case Garin. of the pot calling the kettle black. Yes, kaya nga. At tapos tinagurian pa yung Ghost Solar Projects. At isa pa, may 6 billion na pinangtutulong sa kanyang foundation sa kanyang mga constituents. Sana magagali yung bilyon-bilyon na pera na yan. Tapos, alam mo, may nabalitaan din ako. Balita ko lang ito, galing kay Attorney Jess Palsis. Alam mo naman si Attorney, na nakilala na din niya si Leandro nung high school pa. Tapos, alam niyang gustong-gusto daw pala ni Leandro na maging presidente ng Pilipinas. Kaya siguro, yung problema ng Batangas, dinadala niya sa national level. Okay. Di ba? What do you think? Well, usually gano'n naman, di ba? Kasi pag dito naman sa ang politiko naman, bigyan mo ng mikropono yan. hindi na bibitawan yan. Correct ka dyan. Pero ang gusto daw ni Kong Leandro dito ay magkameron ng isang hearing upang maisiwalat ang lahat ng korupsyon ng mga rekto. Ayan, narinig na nyo kung ano mga sinabi ni Leandro at kung ano ang reaction ng miyembro ng Kongreso. At syempre, hindi lang siya, mga vloggers and etc. Ngayon, ito naman po ang sagot ni E.S. Ralph Recto. Syempre, kapag may statement yung isa, pakinggan naman natin itong isa. Okay. Kaya dito natin pag-uusapan ito ngayon. So ano sabi Ang niya? unang-una, meron daw 200 million bribe to ensure Leandro wins over his rival na si Eric Buhain. My God, kaibigan ko pa naman ito. Ang gwapo nito, dakilang swimmer ito. Nung araw, champion ito. World champion na, take note. Yeah, of course I know. Kailangan malaman ito ng tao, na binabribe siya ni Leandro, si ES. Alam mo, dapat lahat malaman ng tao. Kasi ang mga pinag-uusapan ay pera ng bayan. Oo. Pera natin yan. Galing yan sa ating mga VAT na binayaran. Oo. Pero teka muna, paano yung balita pa rin na binibigyan din siya ng 1 billion para umatras lamang si Ate V sa kandidatura niya para gobernador at siya ang papalit? Okay. Posible ba yon? Possible kaya yon? Well, kasi si Vilma naman kasi, sa totoo lang, ever since pumasok yan as mayor ng Lipa noong 1998. Winnable na talaga Winnable yan. siya. Tapos, as a matter of fact, kaya rin nakapasok si Ralph Recto at nagtagumpay. Correct. Dahil correct. din kay Vilma. Kaya ang sabi nga nila, ginamit daw ni Ralph Recto si Vilma sa kanyang political career.
Is that true? Hindi, basta, iyon ang ano to, kumbaga, si Vilma, ginaid ni Ralph. Ralph. I don't know whether it's toward the right direction or political acumen. toward another direction. Pero yung political acumen ni Ralph, tinuro niya kay Vilma. Pero yung charisma ni Vilma, binigyan naman niya kay Ralph. Ang medyo nasasaktan lang ako kasi parang lately, parang nasisira na yung pangalan ni Vilma dahil sa politics. Kasi samantalang, hanggang kailan, nung siya yung pinakamabangong politiko na, totoo yan, di ba? totoo. Tapos, until nagtayo ng political dynasty, ang mga Recto. well, so, doon nag-umpisa ang... Narinig ko din nga yan sa Batangas. Although kami, siyempre, for all time's sake, siyempre, binoto ko pa rin si Ate V. Pero sinasabi nga rin na yung political dynasty na yan, ang parang makakasira sa yung heroine projection niya sa Batangas. Para kasi marami siya nagawa, kaya ang ganda ng... Kasi prior the political dynasty, ang linis ng pangalan niya eh. Walang nag-a-accuse sa kanya na on the take siya, di ba? Oo, at saka wala siya mga proyekto na hindi natuloy at saka kumbaga, nagkitaan niya. Pwedeng siya yung isa sa kokonting politiko na walang bahid ang pangalan. Correct, totoo yun. Di ba? Na-maintain niya yun. Na-maintain niya until, kaya sabi nga sa'yo, tama talagang dapat, ewan ko, siyempre mga taga-Congress, ayaw nilang buwagin ang political dynasty. Oo, Kasi pero dapat eh. Tapos ito, ang sabi nila, bitter brat daw, natural born liar, and never trust a man who disrespects her mother. Well, unang-una, dapat his. Sinabi ko ba her? Kasi Aba, ikaw nangiintriga ka. No, what? Of course. A man who disrespects his mother. Sige na nga. Okay. Oh, mother. Alam mo naman ako, kung minsan ang aking mga pronoun, nagmi-mix match. Okay. So, ngayon, hindi, ako, nakakapasyal ako doon sa bahay nila sa Forbes Park. Pero hindi mo narinig yung pagsigaw at Kasi siyempre, pag nandun ako, siyempre, behave sila. So, yun. So, yun ang mga akusasyon ni E.S. Recto kay Leandro. Okay. Na dapat paniwalaan o kung hindi man paniwalaan, isipin din lang. Pag-isipan lang. Wala naman silang ginawa kundi mag-akusahan ng kung ano-ano eh. Ano ba ito? Tapunan ba ito ng dumi? Tayo kaya, taong bayan, ang mag-akusa sa kanila ng lahat. Oo diba? nga, tama. Gumawa tayo ng listahan. Correct. Okay. Pero usong-uso ngayon talaga, ang magtapunan ng mga dumi, ang mag-washing ng dirty linen sa public. Actually. Sa palagay mo, ang mga nanay in defense of their Teka, bakit mo nasabi yan? of their children. Kasi, alam mo, tanda ko noon sa Senado, pinatawag noon sa Secretary Garin. At ang init-init ng ulo doon ni Loren. Tuloy ako, ni Loren. Kaya parang init ang ulo niya for Leandro. Kasi na late si Garin. Dahil sa late lang. Pero sabi naman ni Garin, baka naman lalo nag-init ang ulo niya kasi, kaya na late si Garin kasi galing siya sa kalabang kampo. Sa palagay mo yon. Pero alam mo, itsura ni Garin nun, parang puyat na puyat, nangangalumata na. Yung parang pagod na pagod. Dahil sa kasagsagan niya ng problema. Kung tayo nga, napapagod na sa kanila Kaya nga, kawawa naman. So, in other words, ang point ko dun is, parang pinagtatanggol na niya. I think that's a natural reaction. Pero sa palagay mo, si Vilma,
papatulan kaya niya yung mga akusasyon ni Leandro tungkol doon sa Vilma Laki, yung mga pagbibigay ng 1 bilyon para lang matras dito sa kanyang kandidatura. Ano kaya? Pero parang tahimik lang si Vilma eh. Because, parang pwedeng hindi naman siya makigulo na kasi because si Ralph naman kasi, sinasagot na Si Ralph na. Oo eh. Oo. Kumbaga, bilang padre de pamilya, parang pwedeng si Vilma, parang kaya mo na yan. Kung sa bagay ko, ako si Gob Vilma, hindi rin talaga ako, mananahimik ako. Mas poise ang dating ko. Oo, mas maganda yung kasi yung parang, 'di ba, yung kanyang virtue is in her silence, Correct. in her equanimity, 'di Oo, ba? oo. Pero sa palagay mo, sino kayo magwawagi? Pareho silang nasa posisyon, pareho silang may kapangyarihan, pareho silang maganda magdala ng damit. Ano sa palagay mo? Hindi kasi, okay, ang characteristics, si Lauren, matapang si Lauren actually. Feisty. Oo, feisty yan. Yung ba parang kahit na nasa newsroom kami ng ABS-CBN nung araw, parang, kumbaga, hindi mo pwedeng kantiin yan ng to. Kasi syempre, may, na siya, doon feisty siya because she was a powerful media person na may kredibilidad. Ngayon, naging senadora siya, so, mas tumapang pa siya. So, pero ang Vilma ba, papatol kay Lauren? Kay Lauren? Ako, I palagay ko don't hindi. think so. I don't think so too. Yeah, kasi she is too ladylike. Sa bagay. I mean, true. Kasi yun ang demeanor niya eh. Yung talagang Pilipina, politician ka nga, pero nandun pa rin yung feminine side mo. Pero nandun ang puso mo na pwedeng lumaban na parang isang lalaki. alam mo, pero si Vilma, aral kay Gloria Romero yan. May pagka... Prim and proper. Opo. Hindi tipo ni Vilma ang makipagbatuhan ng putik. At sa bagay, that's true. Pero sa palagay mo, kung sa palakasan, payamanan, pagalingan, ang pagkuha ng suporta, or napapanig sa kanila, sino sa palagay mo ang magiging winner? Ano sa palagay mo? Kasi maybe si Vilma or not siya mismo, but yung Because of yung recall or yung mga presidente ng mga fans club niya, pwede silang magtawag. makakatulong yun for national, kunwari sa national na ang kanyang position, hindi governor, at paglalaban yung dalawa, si Lauren at saka siya. Ano sa palagay Kasi mo? parang wala naman Lorenians eh. Sa bagay, nakakatulong din talaga yun, no? Alin? May fans club? Fans club. O yung mga Renenians. Oo. Meron. Yun. Kung ang mga Noranyan lumipat kay Lauren, I don't think they'll care. going back naman dito sa ating subject, itong Vilma versus Lauren, alam mo, sa palagay ko, kasi pareho naman silang boys, pareho naman silang magagaling, magaganda. Well, although si Lauren, mas may tendency na ipakita na mas, siya, yung kumbaga, let's say, umubo. Pag umubo yan, kung kinakailangan dumahak siya, dadahak yan. In other words, mas down to earth siya. Si Vilma kasi syempre, artista si Vilma eh. So, mas meron yung inaalagaan na packaging, yung branding. Ipaproject niya. Mas may yan. Para bang she cannot parang face a public with a snip of hair out of place. Yes, but which is understandable. Kasi nga... Pero para sa akin, siguro pwede din naman parehong silang mananahimik dahil dead mind na lang kung ano nangyari. You think si Lauren Legarda mananahimik? Siguro naman, dahil pareho din naman silang masisira pag nagsalpukan. Di ba sila nasisira? Well, mas lalo kung magbabatuhan pa sila ng putik. Di ba? Konti pa ang putik nila, hindi pa yung talagang garapal na putik. Tapos, pareho silang... Ano yung parang yung boulders ng Taal? Well, yung mas maliit na putik pa lamang. Kumbaga sa kwan putik-putikan. Putik-putikan pa lamang. At saka, syempre, kung magtatapunan sila ng parehong dumi, parehong mabaho,
sa dulo ng kanilang away is walang mananalo. So, ang ending ko dito, ang aking parang pinaka-conclusion or yung assessment ko, na siguro naman hindi la mauuwi ito sa talagang bangayan at saka away na talagang tilian na parang hindi aalisin nila pagka-showbiz personality sila dito. Kasi alam mo naman, di ba? Pag sa showbiz, pag kami away na ganyan, is talagang very literal ang away, saka very transparent, yung talagang mga efforts nagtatapunan dyan. Pero dito, syempre, may kaunting poise and Tapos ginagatungan pa natin. kaya nga ang ending ko dito talaga. Hindi, ang ending ko, pwede ba ako mag-end with a question? Sige. For you? Sure. O, ito na lang. Sige. Set aside the putik. Sino mas maganda? Si Loren o si Vilma? Para sa'yo? Ako, sa akin, kung pag-usapan as model, gusto ko si Loren. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko yung kanyang ilong. Okay. Totoo, yung kaganon. Yung Pinay? Oo, yung kanya, oo. Pero si Vilma, gusto ko yung kanyang tayo yung kanyang, hindi siya matangkad. Pero yung... Tindig. Yung tindig niya, daman-daman niya na siya nandoon, gobernadora. So, yan po mga kaibigan. Ako po si Rene Salud. Dito po sa Rene Salud, Philippines. Dito lamang sa PH Time. At ang akin po namang wish is para sa aming mga Batanggenyo na sana po naman magamit po nila ang kanilang power and money for the betterment of my lalawigang Batangas, especially sa mga kababayan ko sa Batangas. Ako po si Rene Salud na nagmamahal sa aking mga kapwa Batanggenyo. I love you all. And kahit hindi ako Batanggenyo, I also love you all. Yes.